Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang dikya o jellyfish, kahit wala silang utak, ay marunong makipag-ugnayan? May ilang uri na naglalabas ng liwanag o chemical para makipag-usap sa isa't isa sa kanilang mahiwagang tahimik na mundo. Ang weird, di ba? Walang utak pero konektado. Gumagalaw na parang iisang nilalang. Sa Pentecostes, may mas kahanga-hanga pang nangyari. Ang mga alagad na dating natatakot at nagtatago, biglang tumanggap ng Espiritu Santo. At boom, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Pero hindi ito basta kalituhan. Naintindihan sila ng bawat isa sa sariling wika. Para bang ginawang banal na dikya ang mga alagad. Nagpapaliwanag, nagsasalita, hindi gamit ang utak, ngunit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Piniliwanag pa ito ni San Pablo sa unang sulat sa mga taga-Korinto. Marami tayong bahagi, pero iisang katawan lamang. Pinapagana ng iisang Espiritu. Walang naiiwan. Parang mga dikyang sabay-sabay na lumalangoy. Iba't iba, pero nagkakaisa. At nang hiningahan sila ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan at bigyan ng Espiritu at kapangyarihang magpatawad, paalaala ito na ang bagong wikang ito, ang wika ng awa at misyon, ay hindi para sa atin lamang. Ibinigay ito para tayo ay humayo, magpatawad at magmahal kahit walang mga salita. Maging kakaiba para sa Diyos. Magsalita lamang tayo gamit ang Espiritu Santo. Pagnilayan po natin ito. Amen.